Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa part 4, last part o last video tungkol sa aking toy collection series. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin at kikilalanin ang iba ko pang nakolektang laruan bukod sa mga sasakyan. Ako rin ay nagkaroon ng interest na mangolekta ng mga military aircraft dahil bukod sa passionate ako sa pagdating sa mga sasakyan, nagkaroon din ako ng passion para sa mga military aircraft, military equipment, and military hardware. Kaya naisipan kong ito naman ang aking simulang kolektahin. 2019 ang huli kong bili ng toy car. After that, parang nawalan ako ng interest sa mga toy cars at nabaling yung attention ko sa military aircraft and equipment. Kasi mahilig din, fascinated din ako sa mga gamit ng militar. So nung 2020 nagsimula uli akong bumili ng mga toys. Itong tatlong to 2020 ko sila lahat nabili, pero magkakaibang month. Nauna tong itim, na pangalawa yung nasa gitna, at panghuli tong nasa gilid. Kaya lang, sad to say, after nung mabili ko itong tatlo, hindi na uli ako nakabili. Siyempre, pag nangongoleksyon ka, pinaglalaanan natin ng budget yan. Minsan yung pera mas na pupunta sa mas importanteng bagay. Kaya hindi ko pa siya nadadagdagan, pero I hope someday madagdagan siya. Gaya ng mga ibang aircraft na gusto ko, yung tulad ng F-15, F-14, F-15, F-16, mga A-10, mga attack helicopters, ganyan, mga tangke, APC, amphibious tank, at saka military ship. Pero sa ngayon, ito muna ang ating i-review. Itong tatlong nandito sa ating harapan. Una nating kilalanin itong kulay itim. Ito yung una kong nabili sa tatlo. Yan siya. Itong kanyang top view, side view, yan, manipis siya. Ang kanyang front, tsaka kanyang back. Yan, pa letter B ang kanyang tail. Kabilang side naman, yan, sobrang nipis. Ito naman ang kanyang ilalim. Yung nakikita nyo yan, slot po yan para sa stand. Kung gusto niyo siyang bilhan ng stand para pag display nyo, nakaangat siya na parang lumilipad na ganyan. Yan, dyan niyo siya ilalagay.
made of plastic siya sa kabuuan, kaya napakagaan niya. Sa tatlo, siya lang yung totally made of plastic. Yung cockpit niya ay glass, at ano nga pala siya, single seater yung cockpit niya. Ayan. Yung mga nakikita nyong logo ng US Air Force at saka mga nakasulat dyan, hindi siya sticker, mga naka-paint siya dyan. Ayan. Itim siya kasi yung tunay na F117A Nighthawk ay talagang kulay itim. Yung talagang tunay niyang kulay. Konting trivia lang dito sa aircraft na ito. Ito yung kauna-unang operational attack aircraft na nilagyan ng stealth technology. At saka yung design niya talagang kakaiba. Hindi siya katulad ng mga nauna at saka mga kasalukuyang fighter aircraft ngayon na ang disenyo. Siya iba, talagang manipis. Tsaka marami siyang kanto, mga angle. Kaya siya ay nearly invisible sa radar dahil sa kanyang disenyo. Sa ngayon, ito ay retired na ng US Air Force, at ang pumalit sa kanya ay ang F-22 at F-35 na katulad na parehas din niya na stealth fighter. Isunod naman natin ay itong nasa gitna. Ito naman ay ang F-14 Tomcat. Yan siya. Yan yung kanyang top, kanyang side, kanyang harapan, yung other side niya, at ang kanyang tsura ng kanyang likuran. Ang kanyang cockpit ay double seater. Ayan. Glass din to. Ito glass, pero yung katawan niya ay metal. Kaya sa tatlo, ito yung pinaka mabigat. Bukod sa mas malaki siya sa tatlo, siya rin yung pinakamabigat kasi halos all metal siya. Ang kanyang ilalim ay ganito. Pati ilalim niya metal dyan. Yung mga ang plastic lang ay yung mga missiles niya at saka yung kanyang tatlong gulong. Pero lahat dyan ay metal na. Meron din siyang slot para sa stand kung gusto niya siyang bilhan ng stand. Yan. Sa tatlo, ito rin yung pinakagusto ko kasi napaka-detalyado ng pagkakagawa. Yung mga guhit-guhit niya. Talagang yung artist na gumawa na ito, talagang dinetalye na niya ng maigi. Yung logo rin ng ng US Air Force hindi sticker, printed din siya, pati yung mga nasa harapan makikitang nakalagay sa kanyang harap puro mga puro paint. Ayan.
Yung ano, yung totoong F-14 Tomcat, yung pakpak niya na ano yan, natutupi. Yan. Pero ito hindi. Ang etong ano, F-14 Tomcat ay lalong nakilala sa pelikula ni Tom Cruise na Top Gun nung dekada 80. Ito yung kanyang sasakyan, kanyang eroplano. Ang trivia naman natin dito sa fighter aircraft na ito ay sa ngayon ito ay niretire na ng US, katulad din nito, pareho silang nakaretiro na, pero ito ay nagamit ng maigi during Gulf War nung 1990, early 90s. Yan. Sa ngayon may ilang bansa na lang ang gumagamit nito, particularly yung bansang Iran. Panghuli naman nating alamin ay itong F4 Phantom 2. Ayan. Sa kanilang tatlo, ito naman yung pinakagusto ko ang itsura. Ewan ko ba kung bakit, pero gandang-ganda ako sa itsura ng fighter jet na ito. Ito yung kanyang top view, side view, ang front. Ayan. Kabilang side. At ang kanyang likuran. Ayan. Yung logo ng US Air Force ay sticker, pero the rest na makikita nyong nakalagay sa body niya ay puro puro paint. Yung logo lang ang sticker. Gawa rin siya, ang katawan niya ay gawa rin sa made of metal, maliban dito sa nose niya na ito tungkol itim na plastic, pero lahat yan metal. Ito rin pala, plastic din pala yung kanyang external gas tank. Pagkakaalam ko hindi to missile lalagyan to ng kanilang jet fuel. Meron din siyang slot para sa stand kung gusto niya siyang bilhan. Ayan. Yung cockpit niya ay 2-seater, tapos glass naman ang pagkakagawa. Ayan siya. Ewan ko ba ba't gustong gusto ko itong tawag dito, ang disenyo ng aeroplano na ito. Ang trivia naman natin dito itong aircraft na ito ay katulad din ng dalawa, retired na. Ni-retire na ng US Armed Forces. Kaya silang tatlo puro retirado na. May ilang bansa na lang ang gumagamit ng aircraft na ito, gaya ng South Korea, Greece, Turkey,
at ilang bansa sa Middle East. Nagamit siya extensively during Vietnam War at huli siyang nagamit noong Gulf War. So, ayan po ang tatlong koleksyon ko ng military aircraft na laruan. Sana madagdagan pa yan balang araw. Basta't may budget lang Bakit ba hindi? So, dyan na po nagtatapos ang ating toy collection series at sana'y napanood niya rin yung ibang mga naunang video ang ginawa tungkol sa aking mga toy collection. Sana'y nagustuhan niyo ang presentation na aking ginawa at maraming salamat. God bless po.